Hello guys, so good day ulit sa ating lahat. Meron tayo ditong pinadala ng customer. Galing ito ng Mindoro and then galing ng Baclaran. So ito ay pang Aerox keyless. So ang problema nito, nawalan siya ng code and then nawalan siya ng connection sa remote. So hindi na gumagana. Okay. So ngayon, ang gusto ng may-ari, mag-retrieve ng code and then palit ng bagong remote. Pero pinadala niya rin yung luma niya remote, baka sakaling maayos. Ayun, dadagdag natin doon. And then ito naman, nangyari dito, hindi umaandar, so walang response yung keyless. So pinadala dito para ma-check muna kung anong magagawa natin dito. Ayun, so kung tingnan natin kung working ba yan. So siguro gagawin ko magkaibang video. So gagawin ko muna, dito muna tayo mag-start sa Aerox na keyless. Okay, so magre-retrieve tayo ng code and then magte-test tayo ng remote kung naka-pair pa ba doon. Okay, and then gamit yung ating mga tools na to and then Smart FI2. Ayan, so kaya gumagamit naman ako nitong tools na to para naman sa pag-test ng ECU to receiver. So kapag wala naman kayo nito, okay lang din Smart FI gagamitin kasi meron siya pang retrieve. Ayun, and then may mga bago siyang mga feature, bagong settings na ayun, hindi siya katulad ng mga unang mga binablog ko. So antabayanan nyo guys yung mga video na gagawin ko. Okay, so una muna, dito muna tayo pagtetest sa Aerox keyless. Okay guys, so pinasok ko muna itong receiver and ECU. Tetestin ko muna sila kasi itong remote nya nung pinadala sa akin, may ilaw naman. Yan, off, and then on yung mabilis na blink. So testingin natin siya kung working ba doon sa ating receiver. Ayan, on. Can't connect Bluetooth. Off, on. Please check the connection again. Wala siyang response. O ayan o. Gumagana naman yung receiver, gumagana yung solenoid. Ayan o, umiilaw. Ayun, pero walang ilaw yung fuel pump. And then sa remote, wala siyang feedback. Okay? Ayan. Wala siyang feedback, naka-on yan. So ibig sabihin, possible may problema sa frequency ng remote to receiver. So nating isolve yun. Okay, so bubuksan natin tong receiver para ma-retrieve natin yung code kasi nakalimutan na may-ari yung code. And then after ng retrieve, pairing naman ng remote. Okay, so doon tayo ngayon sa bubuksan ko muna yung receiver na yun. And guys, so na-open ko na yung receiver. Ayan, so nilagay ko na rin yung pinaka pang-Yamaha na adapter gamit yung ating Smart FI. So gagawin natin dyan guys, same lang dito sa umpisa. Papasok tayo sa Smart K, ayun, Yamaha, and then pasukin natin yung B74, itong type 1. Ayan. Excuse. And then pasok tayo sa advance. Ayan, o natin gagawin red KID. Ayan, dahil after completing the connection, please click so continue susundan natin to yon, execute. yung mga kable, and then sundan natin yung pag binuksan natin yung tusok na yan. Ayan, nakalagay naman dyan yung clue. Makikita nyo yung mga susundan, yung blue, black, yellow. So hindi, blue, black, white. Ayan, no? And then susundan lang natin yung tusok na yan, yun guys. Ayan, kung saan nakalagay yung white, saan nakalagay yung blue, saan nakalagay yung black. Okay, so ito tusok ko muna. Ayan, and then continue tayo. Ayan guys, so nakatusok na ako doon kung ano nakalagay doon sa picture. Then i-click ko lang yung continue. Okay, ayan. And Your then, phone is not connected to the Smart FI device. yun lang, ulitin natin kasi naka-red oh. Disconnect ako, so hindi ko na i-connect kanina. Okay guys, so yun, connected na, nag-blue na siya. And then click ko yung continue. Pasensya na kayo, malikot ang camera, one hand ako. Ayan, and then magre-red na siya. Ayun. So mabilis lang siya mag-read. After natin ma-read, bitawan na natin yan. Ayan. So ganito. So yun yung pinaka ECU or ECM ID niya. Nasa taas. Okay. So yung code niya ay B74. Nakalagay naman yan dito sa likod. Sa kanyang cover. Ayan o. Excuse. B74 H2 26503. So same doon sa kanyang ECU code number. Okay, so after nyan, so ito na yung kanyang KID.
So yung remote niyang luma, itatry natin siyang i-pair. Ayan o. So naka-on na siya. Ito guys, magandang gawin ito. Ganito, gagawin sundan niyo. Long press nyo lang to. Ayan. And then, are you sure you want to use KEYID 1 to 348,464 okay lang natin yan. programmatically add fob? Ayan. Okay na din. Prepare a new So, fob. nakatanggal na yung mga Disconnect wire. the data Ayan. red wire Katulad from the nakalagay sa SCU picture. before pressing And continue. then, continue natin. And On then, new fob, press and hold the smart key icon on the fob. The fob light changes from blinking slowly to flashing quickly. okay. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Kahit saan pa yung pupuntahan, basta tropa ang kasama ay gumagaan. Mga kaaliwan at kahit ano pang usapan, basta tropang tunay di ka iiwanan. Alam mong panatag ka dahil nakakaunawaan. At alam mo din na palaging ika'y sasamahan. Lakbay dito, lakbay doon, kahit saan pang lupalop ng mundo. Basta mga problema ay mababawasan. Importante masaya ka sa iyong nararanasan. At hindi ka naiiwan sa mga bagay na gusto mo. Okay, so nakita nyo yun. So, huwag na natin hintayin yan na lumabas yan. Pag umilaw ang remote, ang babantayan natin yung remote. Pag umilaw to, pindutin agad natin. Huwag natin hintayin lumabas yung screen na yan. Kasi mag-ano siya, mag-field. Kapag inunahan nyo na agad, pag umilaw pinindot nyo, magsasuccess siya. Ayan. Fob registration So, failed. Please ito check guys, the fob again. nag-field siya. Ibig sabihin, pwedeng yung remote ay hindi na gumagana or hindi na tumatanggap ng frequency or yung receiver natin may problema. So, pwede tayo mag-try ng bagong remote. Okay guys, ayan o. So, naka-on naman to. Magta-try ako ng bagong remote kasi ang ginamit ko yung old niya na remote. Okay? So, try tayo ngayon ng bagong remote. Okay guys, ito na yung bagong remote. Ayan, nasa pass bit na siya. Ayan, yung plus niya. Ito yung old niya. Ayan yung old niya. Ayan. So, i-off muna natin yan. Ayan. And then, i-on natin yung bago. Ayan. So, may kasama na siyang yung, yan o, ang pula sa loob. May barcode yan. And then, ulitin natin yung process. Okay? So, back. And then, okay lang natin ulit. On new fob, press and Joy lang sa pinili mo at alam mo palagi silang nasa tabi mo. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Sadyang may makakasama kang hindi ka sasabayan at tutulungan sa problema. Nakafocus, ayaw iwalay yan, kaya ka nagkakaganyan. Maiksi lang ang buhay, you only live once. Kaya piliin mong sumaya ng tunay. Huwag puro kita ang inaalala, sarili ay bigyan ding laan. Iwasan rin dapat sa tropa ang utangan, kasi nagiging dahilan ng tampuhan. At kung minsan ay napupunta natin sa awayan, na dahil lang sa pera nagkakainitan. Pinag-usapang tapat ay di nakabayaran, kaya mga tropa nakakalimutan man dahil sa pera. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim. Okay guys, so nakita nyo. So, bago remote ang ginamit natin, same din ang process natin kanina, inaccept niya. Ibig sabihin, yung remote na to na old, mayroon na siyang problema. So,
malakas naman yung battery. So may problema na sa frequency nito. So ngayon, ito, okay na siya. Ngayon, tetestingin natin itong remote. Ayan, yung receiver, kung naka-pair na. So back tayo dito. Punta tayo sa basic. Ayan. Punta tayo sa fob and ECU test. Ayan. And then, tingnan natin kung mag-check siya. Ayan. Mag-blink, diba? Good na siya. Okay. So, ngayon, good na yung code natin. Good na rin yung receiver natin. Ite-testing ulit natin to doon sa ECU. Okay? Gamit yung ating tools. Sinalpak ko na sa aking simulator. And then, ito na rin. Nakasalpak na rin sa ECU. Then, ito na yung remote na bago. Ayan. So, can't connect Bluetooth. Ayan. Disconnected na. So, on natin to. Ayun, nakita nyo, nag-power na agad. Ibig sabihin, na-accept na ni receiver yung remote. Off natin, ha. Ayan, naka-off. Tingnan natin. Diba, wala siya. On natin ulit. Ayan. Kita nyo, working na. And then, pag on ko, dapat iilaw yung pump. Kagaya ng kanina, hindi siya umiilaw. Ayan, o. On, and then, ayun. So, ibig sabihin, working na yung receiver to ECU. So, yan. Another result na naman ngayong araw, guys. For ship back na naman to sa client. Ayan, o. Ayan. Then, sa remote, ayan, o. Gumagana na rin, o. Yung feedback. Yung sa old remote niya, ito yon. On natin. Wala talaga sa feedback, guys. Ayan. So, nag-on lang yan dahil naka-on to. Off natin. Ayan. Wala na. Sira na yung remote na to, guys. Ayan. Okay. So, ito na yung bago niyang remote. Ayan. So, depende na lang sa may-ari. Kung gusto niyong palagyan ng duplicate, dadagdag natin ng another remote. So, kung meron kayong mga ganitong problema, nawalan yung code, kaya natin mag-retrieve ng code, kaya natin mag-duplicate, kaya natin mag-register ng remote, kaya natin mag-clone ng receiver, and then kaya natin mag-unlock or mag-reset ECM or off smart key ng ECU. Okay? So, next video natin, abangan nyo, yun naman yung isa, yung pang click 160. So, ito ay for ship back na sa client.